Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Sa Lunes na itutuloy ng komite sa Kamara ang pagdinig sa ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Inireklamo naman ng PNP-CIDG ng inciting to sedition si Barzaga kaugnay po sa riot noong September 21. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Kaugnay ng karahasang sumiklab noong mga kilos protesta kontra katiwalian noong September 21. Reklamong inciting to sedition ang isinampa ng PNP-CIDG laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. It is in relation to the September 21 rally, violent incident in Manila. Nang tanungin kung ano ang naging partisipasyon ng kongresista sa marahas na rally sa Mindiola noong September 21. We do not want to preempt the investigation that is also being conducted by the prosecution service. For every kind, there is a story behind the story. Hindi lang po yung real party na nagkukumit. There are also people behind it. And we will, it is the mandate of the CIDG to look into yung mga, not only those that are present doon sa area, but also those that are behind these incidents. Bago pa ang anunsyo ng PNP-CIDG, ipinost online ni Barzaga ang sabpinang ito mula sa Quezon City Prosecutor para paharapin siya sa preliminary investigation sa mga kaso kaugnay ng paglabag sa Article 138 and 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa inciting to rebellion at inciting to sedition. Inciting to rebellion ang paghihimok na mag-armas para pabagsakin ang gobyerno o kumalas dito. Inciting to sedition naman ang pag-uudyok ng marahas na pagkilos laban sa pamahalaan. Kinumpirma rin ng CIDG na meron pang ibang reklamong kinakaharap si Barzaga. Kaugnay naman ito sa naging protesta sa labas ng isang subdivision sa Makati. Pero hindi nagbigay ng detalye ang CIDG tungkol dito. Actually, we have another one. It's also the one in Makati. Forbes. So another one for Barzaga. Yes, but I will not comment on that as yet because we do not want to preempt the investigation, the preliminary investigation being conducted by the prosecution service. Matatandang kasama si Barzaga sa rally na ito sa Makati. Hindi, bati tayo. Start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Para kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, magandang kinasuan si Barzaga para madala. Buti na rin dinimanda siya ng CIDG kasi baka akala niya nakakatawa yun. Di ba? So, para madala naman siya. Sa ethics complaint naman nilalaban kay Barzaga, nitong Lunes dapat ang hearing ulit sa kaso laban sa kongresista pero nakansela dahil sa bagyo. Itutuloy ito sa Lunes. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Barzaga na natakot na si Marcos kaya raw siya sinampahan ng mga reklamo ng CIDG. Apat na putisang araw na lang, Pasko na. Kumukuti-kutitap na ang bawat gabi sa Makati City ngayong holiday season. 5, 4, 3, 2, 1. Puno na ng dekorasyon ng Ayala Avenue, Ayala Triangle Garden, maging ang Makati Avenue at Paseo de Rojas. Ang mga parol at Christmas tree may touch ng anahaw at may disenyo at kulay ng sarimanok na sumisimbolo ng pag-ahon at kasaganahan. Ayon sa mga organizer, ang tema sa taong ito ay sumasalamin sa pagiging malikhain at pagbabago. Aliw naman sa display sa unang gabi ang mga namasyal maging ang mga dayuhang turista. May nagpipiknik din. Pwedeng pasyalan at masilayan ng Christmas tree displays hanggang January 11. Wow na wow!
Mga kapuso, may kumakalat na post online na nagsasabing tatanggalin na daw ang senior high school simula sa susunod na school year. Ang sagot po ng Department of Education, di yan totoo. Kaya paalala po ng DepEd, mag-iingat tayo at maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa online. Huwag i-follow ang mga social media page na nagbabahagi ng maling impormasyon at agad iyong i-report. Para sa mga verified na announcement, i-follow lamang po ang official social media accounts ng DepEd. Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang ASEAN Extradition Treaty o AET sa 13th ASEAN Law Ministers Meeting sa Taguig. Sa pamamagitan ng AET, hindi na raw basta-basta makakatakas ang sinumang individual na may kriminal na kaso sa border ng ASEAN. Makatutulong din daw ang AET para mas palakasin pa ang iba't ibang legal principles gaya ng usapin ng pagpapatupad ng extradition, provisional arrest at settlements. Binigyang diin din ng Pangulo ang paglaban sa mga transnational crime, cybercrime at ipinunto ang ethical at legal implications ng paggamit ng artificial intelligence. Ayon sa Pangulo, dapat matiyak na kayang pamahalaan ng batas ang digital space ng patas at ligtas. Pinaghahandaan na ng Department of Justice at Philippine National Police ang gagawing 3-day rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, magtatalaga ang DOJ ng mga tauhan sa iba't ibang lugar sa Maynila at Quezon City kung saan gagawin ang mga aktibidad simula po sa Linggo hanggang Martes. Paghahanda raw yan sakaling magkaroon ulit ng mga gulo gaya noong September 21 sa Maynila. Sabi naman sa NCR Police Office, mahigit 16,000 na pulis ang magbabantay sa 3 araw na kilos protesta ng INC. Kalahati mula mismo sa NCRPO at ang iba pa'y galing sa iba pang lugar. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang binatilyo matapos na makuryente sa kanilang bahay sa barangay Salapingaw dito sa Dagupan, Pangasinan. Kwento ng tiyahin ng biktima, nagpapahinga noon ang kanyang pamangkin nang napasandal sa yero na grounded pala ng kuryente. Sa pagsusuri ng Dagupan Electric Corporation, may sumayad na live wire sa nasabing yero na nagsisilbing dingding ng bahay ng binatilyo. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Patay ang isang lalaki at kanyang pamangkin matapos malunod sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Ayon sa investigasyon, pauwi ang lalaki at dalawa niyang pamangkin galing sa eskwelahan ng madisgrasya. Naitulak daw ng lalaki ang isa niyang pamangkin kaya nakaligtas. Nasa maayos na kalagayan na ang bata. Naanod naman ang lalaki at isa pa niyang pamangkin na 7 taong gulang. Sa search and rescue operation, unang natagpuan ang bangkay ng bata. Idiniklara namang dead on arrival sa ospital ang tiyuhin. Walang pahayag ang pamilya ng mga biktima. Sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Connie. Kamusta po ang lagay ng panahon ngayong weekend, sir? Well, ngayong araw po hanggang sa weekend, we're experiencing itong ITCZ pa rin or Intertropical Convergence Zone. Magdadala pa rin po ito ng mataas na chance ng ulan over Visayas, Mindanao, and then halos buong Bicol Region and Mimaropa. So kung lalabas po ng bahay, make sure na meron baong payong or kapote. Habang dito naman sa may northern Luzon, nandyan ang northeast monsoon or hanging-amihan na siya magdadala ng bahagyang pagbaba ng temperatura at merong mga may hina hanggang katamtamang ulan sa may Cagayan Valley and isolated light rains over the rest of northern Luzon, and for Metro Manila at mga nearby areas naman po, isolated rain showers or thunderstorms. Halos katulad ng weather conditions. Wala naman po tayong inaasahang sama ng panahon, sir? Yes, wala pa naman so far, and in the next 5 days, yung ITCZ lang at yung amihan yung nakikita natin na weather disturbance, na weather system plus yung pag-ulan dulot ng shear line early next week. Opo, at nabanggit nyo nga itong amihan. Kailan ho ba talaga mararamdaman yung malamig-lamig na hangin natin? Kung dito sa Metro Manila, not anytime po, pero possibly by the end of November hanggang sa December, magsisimula ng maramdaman yan dito sa Metro Manila at saka mga nearby areas, lalo na sa madaling araw. At ilang bagyo pa ho ang aasahan natin bago matapos ang taon? Bago matapos ang November, possible pa yung isa, and for December, 1 to 2. So, before the end of the year, 2 to 3 po.
Sana po wag na. Sana po talaga. At yan ho, ano ba yung mga karaniwang direksyon pagka ganito hong mga panahon? Mababa po ang track ng ating mga bagyo kapag November and December, kagaya na lamang nitong kay Bagyong Tino. So, we're hoping na wala na talaga kasi madalas talaga Bicol Region, Eastern Visayas or Caraga yung unang naglalandfall tapos tatawid po ng Visayas and Southern Luzon. I see. Alright, marami pong salamat sir sa inyo pong update na yan sa amin. Thank you, Ma'am Connie. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. May binibenta na rin pong 20 pesos kada kilo ng bigas sa Sulu. Inilunsad ng mga opisyal ng Department of Agriculture at local officials ang 20 bigas meron na sa Hulo. Mula po sa 13 probinsya doong nag-pilot ang programa, ngayong taon nasa 81 ng probinsya ang mayroon ng nasabing food program ng pamahalaan. Hindi lamang daw ito tulong sa bawat pamilyang nais makabili ng murang bigas, kundi tulong din sa mga magsasaka. Target pang palawakin ang pamamahagi ng murang 20 pesos na bigas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. K-League overload ang eksena sa Disney Plus Originals Preview 2025 sa Hong Kong Disneyland Hotel. Opa after opa ng iba't ibang international series ang naghatid ng saya sa fans. Present si Hyun Bin kasama ang co-stars na sina Jung Woo Song at Woo Do Won. Dumalo rin sina Ji Chang-wook at ang leading lady niya sa isang series, ang Japanese actress na si Mio Imada. Nagbalik din si Chang-wook na bibida sa isa pang palabas kasama si Do Kyung-soo, aka D.O. ng Korean group na EXO. Sinalubong din ng tili ang Korean drama actor na si Lee Dong-wook together with Kim Hye-jun. Gracing the event din sina Park Bo-young, Kim Sung-chol at Lee Eun-wook. Pati ang top K-stars sa sina Shin Min-ah, Chu Ji-hoon at Lee Se-young. Nagkaroon din ng panel discussion ng award-winning Japanese actor na si Hiroyuki Sanada. Nakisaya rin sa event sina Kenta Matsuda at Kaito Nakamura, members ng J-pop group na Travis Japan. Dinaluhan ng Disney Plus showcase ng mahigit 300 media and content creators mula sa USA, Latin America at Asia Pacific, kasama ang inyong mare. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagbati po sa mga pumasa sa nagdaang professional licensure examinations. Sabi ng Unan Rizal, patok ang isang fur baby na nakisaya sa victory ng among board passer. Ayan. Ito ha, for the shocked, si Regine Angeli Pama nang malaman na isa na siyang registered nutritionist dietitian. Dagdag pa sa ikinagulat niya ang alagang si Choco na agaw eksena ang celebration. Sa sobrang excitement nila, nasasapak pa ng aso ang kanyang fur mom. Biro tuloy na ilang netizens ay para bang si Choco raw ang nagpaaral sa kanyang amo. Sabi ni Regine, deserve din ng alaga na magdiwang dahil nakasama niya bilang emotional support sa pag-review. 1.5 million views na ang video. Congratulations, Regine, at syempre kay Choco na certified trending! Ay, nakakatuwa talaga. Alam mo, malalambing. I think poodle ata itong aso na ito. Ramdam niya siguro kasi excitement ng kanyang fur mom. Oo Kaya naman. siya naging masayang-masaya din. At napakalambing talaga at clingy na mga klase ng aso na yan, Correct. partner. Kaya damang-daman niya. Oo nga, di ba? Ang saya, di ba? And why not? At congratulations talaga sa lahat po ng mga board passers natin. I'm sure kung wala man kayong mga asong tulad ni Choco, ay kahit na sinong mga nasa tabi niyo, pusa man yan. Pwede maging emotional support. Yes. Galing. Samantalang umalis sa mag-asawang Sara Charla at Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinayagang umalis ang mag-asawa para kunin ang ledger na may listahan ng mga kongresista at iba pang opisyal na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects na nakuha ng mga Discaya. Ngayong araw din sila pinababalik sa Senado.
Inusisa rin sa pagdinig ang malawakang pagbaha sa Cebu noong bagyong Tinyo.